Taon-taon akong kumupunta para sumamba sa mga ninuno. Taon-taon pa rin akong nagtatrabaho. Hindi ako masaya dito. Baka nagugutom na kayo diyan. Pagbalain niyo po ang apo niyo ngayong taon. Para hindi masayang ang pagdala ko ng masarap na alak at pagkain para bisitahin kayo. Simple lang ang hiling ko ngayong taon. Mahal ko ang pera, mahal ako ng pera. Ang pera, galing sa lahat ng dako, dumarating ng sagana. Mga salapi na nakahanay ng maayos. Ngayon ang araw ng mga ninuno, minsan lang ito sa isang taon. Ang apo nyo, pinahinto muna ang trabaho. Umuwi ako para magkingming para sa inyo. Ang iba manok ang inaalay, ako pa to. Mula ngayon, pagpalain niyo po ako ng kayamanan. Ngayon, pinakain ko ang mga ninuno. Tulungan niyo po akong matupad ang aking mga hiling. Ngayon, inialay ko ang alak sa mga ninuno. Bukas, pagpalain niyo po ako ng lahat ng bagay. Isang araw na apo at ninuno, daang araw na pagmamahal, daang araw na apo at ninuno, malalim na pagmamahalan. Tinatawag ko ang mga ninuno mula sa lahat ng direksyon. Ang God of Wealth of the Five Roads, mabilis na magtipon. Guanyin Bodhisattva, Tathagata Buddha, Taisyang Laojon, agad-agad, ayon sa utos. Pagpalain niyo po ako ng pera araw-araw. Sino? Sino ang tumatawa? Nagsusunog ng insenso na nagkakahalagang 30 yuan, humihiling ang 3 bilyong yuan. Sabing lola sa tuhod, ikaw na lang ang humiga dito. Ang pangit ko ba talaga? Gising ka na. Kung hindi ka pagigising, baka kainin kita. Tao ka ba o? Ano sa tingin mo? Ikaw ang lola sa tuhod ko. Lola sa tuhod, nagkamali ako. Hindi ko dapat sinabi yon. Huwag po kayong magali. Sa susunod, mag-ingat ka. Masyadong simple ang handog mo. Hindi sapat ang insenso para sa akin. Sa susunod, dadagdagan ko po ang susunugin ko para sa inyo. Lola sa tuhod, pwede na po ba akong umuwi? Hindi na po kailangan ihatid. Alam ko po ang daan. Hindi kita ihahatid. Sabay tayong uwi. Matagal na akong hindi nakakauwi. Hindi ba dapat lang na umuwi ako at tingnan ng bahay? Hindi na po kailangan. Ayos naman po ang lahat sa bahay. Lola sa tuhod, alam na po ng apo nyo ang pagkakamali niya. Saan mo ako hihilahin? Ako si Lanjuan. Huwag kang lola sa tuhod ng lola sa tuhod. Inapatanda mo ako. Kung gayon, ninuno na lang po ang itatawag ko sa inyo. Aking apo, sumama ka sa ninuno mo sa loob. Ito, Ano ang kinakatakutan mo? Ako ang ninuno mo. pinapapasok ako ng ninuno para mag-aral. Nandito ka na rin lang. Kumuha kang ilang libro, baka magamit mo. Kapag tinanggal mo ang kampanilya, makakalabas na tayo. Napakabait mong apo. Ang lola sa tuhod mo, tiyak na pagpapalain ka para yumaman. Hindi ba hindi lumalabas ang mga multo sa araw? Ang sinasanay ko ay ang tamang daan. Ay akong lumabas anumang oras. Ang galing talaga ni ninuno. Suwerte ka. Naglagay akong spell. Ikaw lang ang makakakita sa akin. Bumili si Tio ng bagong coats. Sumama ka para makatipid sa pamasahe. Seg. Sakto, makakasakay ako sa bagong kotse ni Tio. Saj, Xiao Yu, maghanda ka na, alis na tayo. Nagbalot si nanay ni Atao ng pagkain. Kainin niyo sa daan. Xiao Zhao, sumakay ka na. Kukunin lang ni Tio ang ilang gamit. Sage po, Tio. Sasakay na po ako at hihintayin kayo. Huwag kang sumakay. Walang lugar para sa atin sa kotse. Lola, huwag kang magbiro. May 2 bakanteng upuan pa. Ito ay kotse ng patay. Anong ibig sabihin ng kotse ng patay? Isang aksidenteng kotse na pinagkamatayan ng maraming tao. Nandoon pa ang kanilang mga kaluluwa. Magbubuk ako ng ticket sa high-speed train. Hindi ako sasakay sa kotseng yan. Mahinanakit ang tao sa kotseng ito. May pera kapag nalutas ang kaso. Isa akong sales agent. Pinapalutas mo ako ng kaso. Hindi. Kaya mo. Tio, ikaw lang mag-isa noong nakaraang beses. Buti na lang nandito ako. Kung hindi, patay na siya. Saan mo nabili ang kotseng ito? Sa kaibigan ko.
Para iligtas siya, kailangan mong tanggalin ang masamang espiritu. O itapon ang kotse. May problema ang kotseng ito. Shu Yuzao, kumain muna tayo sa service area. Ang prangka mo naman. Shu Yuzao, kanina ka lang. Tio, sabihin mo sa akin ng totoo. Saan mo talaga nabili ang kotseng ito? Ito ay isang aksident ka. Walang pera si Tio. Ang kotseng ito ay 70% bago. Na-aksidente na pero mura. Paano mo nalaman? Sabihin mo na lang na nakakakita kang multo. 4 ang namatay. Tio, nakakita ako ng multo. 4 na tao ang namatay sa kotse. Ang kanilang mga kaluluwa ay nasa upuan pa rin. Kung hindi ito ayusin agad, may mamamatay. Tapos ka na ba? Tumatawag si Tio para kumpirmahin. Ito ay isang talisman. Mamaya, tulungan mo akong ibigay ito sa isang tao. Tio, hindi naman siguro ako nagkamali kanina, di ba? Shu Yuzao. May masamang espiritu sa kots. Ano ang dapat nating gawin? Ikaw ang lumutas ng kaso. At tulungan mo makatawid ang kaluluwang inapi. Tio, huwag kang mag-alala. Tingnan natin kung matutulungan kitang malutas ito. Maghanap kang dahilan para sumama sa akin. Tio, pupunta lang ako sa banyo. Lola, bakit tayo nakatayo rito? Tanungin mo siya. Kung sumasakit ba ang lig niya kamakailan? Hello. May kailangan po ba kayo? Sir, sumasakit po ba ang lig ninyo kamakailan? Ibigay mo sa kanya ang talisman. Sabihin mo, tawagan ka kung may kailangan. Kuya, kung nagtitiwala ka sa akin, tanggapin mo itong protection talisman. Ito ang numero ko. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Umuwi na tayo. Lola, bakit mo siya binigyan ng talisman? Dahil may babaeng multo na nakaupo sa balikat niya. Lola, hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin. Sabihin mo, Bakit hindi ko nakikita ang mga ito dati? matigas ang base mo. Marami niyang fire, kaya hindi mo nakikita. Bakit kita nakikita? Dahil ako ay isang vengeful ghost. Lola, huwag mo akong kakutin. Nasa tamang landas ako. Hindi ako gumagawa ng masama. Kung curious ka, bubuksan ko ang celestial eye mo. Takot na takot si Tio mag-isa. Nasa pila si Tio sa banyo. Saan tayo pupunta ngayon? Sumakay na lang tayo agad sa kotse. Xiao Zhao, ano ang nakita mo? Binuksan ko ang iyong celestial eye. Dahil hindi ka sumagot, itinuring kong pumayag ka. Xiao Zhao, sigurado ba tayong sasakay tayo? Bakit ka nakatayo lang? Sumakay na! Tio, magmaneho ka lang ng normal. Xiao Zhao, natatakot si Tio. Ikaw na lang kaya ang magmaneho. Bilisan mo, huwag nating sayangin ang oras. Sabihin ninyo, ano ang inyong hinaing? Kung magpapatuloy ito, mananatili kayong vengeful ghost magpakailanman. Alam kong may kakayahan ka, Senior. Kilalanin mo ang iyong sarili. Huwag kang umiyak, nakakatakot. Kaumanhing, magkatuloy lang kayo sa pag-uusap. Sino ang kinakausap mo? Tio, kinakausap ko ang nasa likod. Nabangga kami ng lasing na driver. Naghanap siya ng kapalit para umakon kasalanan. At hindi pa rin niya binabayaran ang danyos. Kaya, ano ang gusto ninyo? Gusto naming pagbayaran ng salarin ang kanyang ginawa. Dapat makakuha ng kabayaran ang aming pamilya. Sobrang-sobra na yan. Kung ako yan, matagal ko nang pinuntahan sa hating gabi para singilin. Siya ay isang rich kid. Mayroon siyang protection talisman. Hindi namin siya malapitan. Magkasama kami sa isang kumpanya. Sabay kaming namatay. Ako ang bumubuhay sa pamilya ko. Hindi man lang sila nagbigay ng kompensasyon. Pagkatapos, natrap kaming lahat sa loob ng sasakyan. Gusto ko lang mabigyan ng kompensasyon ang pamilya ko. Para kahit paano, may magamit ang mga magulang ko. Gusto ko lang ilabas ang katotohanan. At kompensasyon para sa pamilya ko. Ngayon, kailangan ebidensya. Ama, may ebidensya ka ba? May dashcam. Kinuhang pamilya ng salarin. Hindi nasira ang memory card. May nagtago nito. Nasaan ang maliit na kahon dito? Kung kaya nilang maghanap ng kapalit, hindi sila ordinaryong pamilya. Bumalik ka at imbestigahan. Ayusin mo sa loob ng kalahating buwan. Naku, isang malaking tao pala. BLLBLL. Nalaman ko na, Chen's Foods. Mayaman na pamilya. Malaking pamilya, hindi natin kayang kalabanin. Ang mga ordinaryong tao ay walang laban. Ang ninuno ay malakas.
walang pera, walang kapangyarihan. Ang ebidensya ay madaling sirain. May shortcut ako. Mag-post ng short video. I-upload ang ebidensya online. Lola, mag-cast ka ng spell. Gamitin ang opinyon ng publiko para gipitin sila. Lola, hindi niyo po siguro naiintindihan ang public opinion. Ipaliwanag ko po. Noong naglalaro ako sa internet, hindi ka pa pinapanganak. Mas moderno ang underworld kaysa sa inyo. Pinagsama-samang kaisipan, bumubuo ang formasyon, umaakit na atensyon mula sa lahat ng dako. Si Kuya Lee, araw-araw nag-overtime. Walang reklamo si At. Wala kayong magagawa. Bago pa lang kayo kaya hindi niyo pa alam. Sabi 2 araw na pahinga, pero pilit na pinag-o-overtime. Wala pang overtime pay. 1 buwan na ako rito, 2 araw pa lang ang pahinga ko. Hindi ko na kaya. Magre-resign na lang ako at uwi sa probinsya. Ninuno, muntik nyo nang kakutin ng inyong apo. Ang suot nyo po, nakakatakot sa gabi. Kung sinasabi nyo lang, bilhan nyo na lang ako. Ha, bukas susunugin ko para sa inyo. Direk ka bang isusuot o kailangan pa ring sunugin? Ay akong isuot tulad ng normal na tao. Sige, pagkatapos nito, isasama ko kayo sa pamimili. Sumikat ang video natin. Naku, umabot na sa 100 milyon ang views. Lola, ang galing talaga ng spell nyo. Isang attraction talisman lang, ayos na. Hindi kaya ako balikan ng Chen's Foods. Nandito ako, kahit anong sandata, kaya akong harangin. Ang librong binigay ko sa'yo, bilisan mong pag-aralan. Para hindi ka na walang alam sa susunod. Sino ba talaga to? Nalaman na ba? Ngayon lang nai-report. Inaalam pa ang pinagmulan. Hindi ba sabi nyo na ayos na? Bakit may lumabas pang video? Bukas na bukas, hanapin ang pinagmulan. Ginagamit ng platform ang kapangyarihan nito para pigilan ang init ng isyu. Pati na rin ang pag-block ng account. Pero walang silbi. Nananatili ang video sa trending topics. Handa sila. Hanapin agad. Sadyang ginawa ito. Umiiyak ka na naman. Pinalaki mo ang anak mo na walang silbi. Sinabi mo sa akin, inalagaan mo ba ang anak mo? Ang dami mong anak sa labas. Huwag mong gamitin ang pera ko para buhayin ang iba. Ninuno, umaga na. Ninuno, marunong ka rin pala sa mga ganito. Ang lola sa tuhod mo, sumasabay ako sa uso, di ba? Ano ang ginagawa ni Lola sa puhot? Anti-block video. May nakatagong code. Para manatiling ilang araw pa. Ang galing mo, Lola sa puhot. Bumili kang dilaw na papel at sinabar. Gumuhit ng ilang karaniwang talisman mula sa libro para sa proteksyon. Kapag nagawa na, makakapagtaboy na ito ng masasamang espiritu. Ang lakas ay depende sa kasanayan. Pero ang libro ay tunay. Kahit walang kasanayan, matatakot ang masasamang espiritu. Kung sakaling wala ako, makakaligtas ka sa aksidente. Salamat sa mga netizen na nag-expose. Ang asawa ko ay namatay habang nakikipagnegosasyon. Ang Chen's Foods ay naghanap ng sisisihin. Ang walang pusong kumpanya ay tumangging magbayad, ginamit ang overtime bilang dahilan. Gusto ko lang ng hostisya. Parusahan ang may sala. Formal na pagsumbong. Ilalabas ang audio recording bilang ebidensya. Disyembre 1, 2024. Ang Chen's Foods ay walang hiya. Puntahan natin ang kanilang kumpanya at tingnan ang kanilang mga kalokohan. Sasama ako. Kailangan kong sumama sa'yo. Napakalaking gulo nito. Kumusta na ang investigasyon ni Officer P? Naimbestigahan na ang kaso. Ang nag-expose na si Xu Yuzhao ay may simpleng background. Walang koneksyon. Ang video sa pinangyarihan ay hindi fake. Totoo ang mga materyales. Gusto akong suhulan ng direktor ng ACT Bureau. Ito ang recording. Director Lee, ano sa tingin mo ang tungkol dito? Lola sa tuhod, papasok ba talaga tayo? Kapag bumukas ang pinto, sumunod ka lang sa loob. Ito ay isang invisibility talisman. Hindi ka niya mapapansin. Lola, turuan mo ako mamaya. Kapag natutunan mo na ang mga basic, saka kita tuturuan ng iba. Napakasuka. Ang tatak na madalas kong kinakain ay sa Chen's Foods pala. Naloko pala ako ng Chen's Foods. Buti na lang bihira akong kumain. Inakusahan ako ng pangingikil. Napakawalang hiya. Ako si Xu Yuzhao, ang nag-expose ng original na video. Imbes na kondenahin ang gumawa ng masama, ako pa ang binubuli online. Hindi ako titigil hanggat hindi nalulugi ang Chen's Foods. Tay, malulugi na ba tayo? Ikaw ang malas. Kung hindi dahil sa'yo, mangyayari ba ito sa pamilya natin? Pasensya na. Ang numerong iyong tinawagan ay pasamantalang hindi sumasagot. Pakitawag na lang muli mamaya. Huwag kayong gagalaw. Dalhin siya. Ma,
Tulungan mo ako. Ang galing talaga ni Lola sa tuhod. Sa loob ng 2 araw, dapat ay ipahayag na ng opisyal ang resulta. Ang bayad pinsala mula sa Chen's Foods ay malamang naipadala sa inyong bahay ngayon. Ito ang daan patungo sa underworld. Nawala na ang galit. Kailangan nang umalis. Magandang paglalakbay. Hello. Ginoong Shu, kami po ang pulisya ng city. Kailangan po namin ng pahayag tungkol sa video ng reklamo. Pwede po ba kayo ngayon? Sige po, pupunta na po ako ngayon. Hello, ako po si Pitson. Ako po ang namamahala sa kasong ito. Jinong Pei, hello. Ako po si Shu Yuzhao. Ang buong pag-usap na ito ay na-record ng audio at video. Sana po ay maintindihan ninyo. Opo, nararapat lang po iyan. Nabalitaan namin na nasira ang dashcam, ngunit itinago ang memory card. Paano ninyo po ito nakuha? Ang invisibility talisman ay nagpapawalang pansin sa mga tao. Ngunit nakunan ka pa rin ng CCTV. Paano po nagawa iyon ni Ginoong Shu? Para hindi ka mapansin ng mga staff. Wala akong kinalaman diyan. Pumasok ako ng legal. Problema na nila yon. Sig, ito lang ang mga tanong namin ngayon. Salamat sa oras mo. Walang anuman, tungkulin ko yan. Ginoong Shu, yung tanong ko kanina, Talaga bang hindi mo alam? May mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Lahat ay material. Ngayon, siyensya ang pinaniniwalaan. Ang pakikipagkaibigan sa kanya ay makakapagpabago ng kapalaran. Ito ang calling card ko. Kapag may nakita kang lampas sa siyensya, hanapin mo ako. Bibigyan kita ng diskwento. Ito ang merito. Kailangan ko ito para lumakas ang kapangyarihan ko. Tingnan ko ang base mo. Nasa notebook ng lola ko. Kinuhanan ko ng litrato. Tingnan mo. Ang kapalaran mo ay mag-isa at walang magulang. Walang saysay ang buhay. Pero kung tutulungan kitang kumita na malaki, magbabago yan. Paumanhin. Kami ang pamilya ng biktima. Para magpasalamat, napanaginipan namin ang bata. Paulit-ulit niyang sinabi na pumunta kami. Pare-pareho ang panaginip ng 3 pamilya. Kaya kami narito. Hindi alam ni Aling kung paano ka pasasalamatan. Ito ay isang token ng pasasalamat. Salamat sa paghihiganti mo para sa amin. Pwede ninyong tanggapin. Huwag ninyong tanggihan ang kanilang kabutihan. Mabuti kang tao. Nagpakita ang bata sa panaginip. Tanggapin ninyo, huwag kayong mag-alala. Makiyamay po. Mestro, ako po si Panggu. Nagkita tayo sa service area. May bagong kaso. Ginoong Pang, ano po ang inyong kailangan? Mestro, kailangan niyo po akong iligtas. Huwag kang magpanik, sabihin mo ng detalyado. Binigyan mo ako ng talisman. Nakita mo ba? Opo, kaya iniwan ko ang kalisman. Dati, sobrang sakit ng lig ko. Hindi malaman ang dahilan. Hanggang kagabi, Hindi mo kami tinatakot, di ba? hinding-hindi po. Pinrotektahan ako ng kalisman. Kukunin ko ang calling card ko. Hindi pa ako nakakakita ang multo. Ngayon, makikita ko na. Nasaan ang multo? Lumabas ka, tingnan natin kung anong itsura mo. Nakakadismaya. Kahit babaeng multo, tatakbo. Kahit poste ng kuryente sa kalsada, maganda pa sa paningin mo. Kung ito ang bahay ko, tingnan natin kung sino ang manggugulo. Hangin lang yan, di ba? Multo ka ba? Lumabas ka at papatayin kita. Nagpapanggap ka lang, lumabas ka kung matapang ka. Naku, totoo, nakakita ako ng multo. Hindi ba't ikaw ang nagsabi na sino ang manggugulo? Nagkamali ako, binabawi ko ang sinabi ko. Ah, Hindi ko nakita ang calling card sa bahay. May isa pang lugar. Saan pa? Siguradong nasa kotse ang calling card. Hindi ito ordinaryong babaeng multo. Ito ay isang vengeful ghost. Vengeful Joes. Kung kinukulit siya ng multo, may dahilan. Tanungin ang address. Puntahan natin. Idagdag sa WeChat at ipadala ang address, sasakay ako ng high-speed rail. Nasa City A ba ang master? Nasa City A.
Magdagdag ng pera, pakiusap lumipat ka rito, mas ligtas kung makikita ka namin. Sige, alis ako ngayong gabi. Nasira na ang talisman. Sabihin mo sa kanya na pumunta sa mataong lugar para iwasan ang multo. Huwag kang mag-alala, mas ligtas sa mataong lugar. Sige, susundin ko ang lahat ng sasabihin mo. Pamilya ng biktima? Hindi ba't nagpadala sila ng card sa'yo? Dadalhin ko ang card. Kung sakaling may mangyaring kakaiba, hindi naman ako mawawalan ng pera. Kapag kumita ako ng malaking pera, araw-araw kong isasama si Lola sa tuhod sa eroplano. At sa first class pa. Binibigyan mo ba ako ng malaking pangako? Nakita ko na ang lahat ng karangyaan. Wala akong interes. Pero mas maganda na may kasama ka kaysa mag-isa. Lola sa tuhod, ano ang tinitingnan mo? Nakikita ko sa mga mata ng taong iyon ang malevolent kiba na lumalabas. Ano ito? Hindi maganda tingnan. Ito ay Red Malevolent Key. Hindi na siya magtatagal. Ang nakapagpalabas ng Red Malevolent Key ay hindi basta-basta. Ang kasalanan ng mga ninuno, ang mga inapo ang nagdurusa. Pero maganda ang kanyang mukha. Mayaman ang kanyang kapalaran. May integridad ang kanyang mga mata. May amoy insenso na nakapalibot sa kanya. May merito siya. Siya ay isang taong madalas gumawa ng mabuti. Sa modernong salita, siya ay isang philanthropist. Nakatutulong sa sangkatauhan. Binata, kilala mo ako? Ako ba ang kinakausap mo? Maliban sa iyo, wala namang ibang nakatingin sa akin. Kaumanhin. Tanungin mo siya kung may problema siya sa bahay. Sir, ito ang aking calling card. Maaari ko bang itanong, mayroon to ba kayong problema sa inyong kahanan? Lahat naman siguro ay may problema sa bahay, di ba? Ngunit may mga bagay na hindi pangkaraniwan. Sabihin mo sa kanya na tawagan ka lang kung kailangan niya. Mauna na ako. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Presidente, nakatagpo ka ba naman loloko? Master, sa wakas dumating ka na. Takot na takot ako. Takot ka, pero nagbabar ka pa rin. Akala ko ligtas dito sa gabi at maraming tao. Bigyan mo sila ang 3 protection talisman. Hawakan niyo itong 3 protection talisman para maiwasan ang aksidente. Master, nasa bahay pa rin ba ang multo? Natatakot ako. Ang Vengeful Ghost ay malamang na lumabas na para hanapin siya. Ang Vengeful Ghost ay malamang nawala sa bahay mo. Malamang ay lumabas na siya para hanapin ka. Master, tulungan niyo ako. Hindi ko alam kung bakit ko nakasalamuha ang bagay na ito. Marpang, alalahanin mong mabuti. Ano ba talaga ang ginawa mo? Hindi ko talaga malala. Sa aking alaala, wala akong ginawang masama. Dumating na ang Vengeful Ghost. May talisman, hindi siya maglalakas loob na lumapit. Master, bakit hindi ka nagsasalita? Pumunta muna tayo sa bahay mo. Mamaya, ididikit natin ang mga talisman sa mga pinto at bintana. Tamang-tama ang paggamit nito. Ang ganda-gandang bahay, puro amoy kamatayan. Ano ang susunod nating gagawin? Pinaghihinalaan kong nagsisinungaling si Panggu. Tingnan mo ang cellphone niya. Hanapin ang pagkakakilanlan ng babaeng multo. Maaari ko bang tingnan ang cellphone mo? Master, bakit mo titingnan ang cellphone ko? Sa linyang ito, mahalaga ang sanhi at bunga. Hindi ka basta-basta sasapian ng babaeng multo. Master, hindi ako pinaniniwalaan ng iba. Pero hindi mo ako pwedeng hindi paniwalaan. Wala talaga akong ginawang masama. Kumalma ka muna. Hindi ako naniniwala sa iyo. Gusto kong lutasin ang problema sa Vengeful Diyos para malaman ang kanyang pagkatao at sanhi ng kamatayan. Sandali, scroll up mo. Pero may piraso. Jia, kayo Jia, kayo mga tanga, humingin si Xiao Zeng. Pumunta ka ba para makiramay? Siguradong siya yan. Tanungin mo kung sino itong si Xiao Zheng. Bakit ka sigurado na siya yan? Ang pangalan niya ay Zeng Miao. Kasama ko siya sa trabaho. Nang lumipat siya ng departamento, bihira na kaming magkausap. Naghahayag ng pag-ibig sa akin ang dalagang ito. Pero tinanggihan ko siya. Paano siya namatay? Nabalitaan kong nahulog siya mula sa gusali dahil sa pag-inom. Nag-overtime ako buong gabi noon, may CCT. Kinabukasan, pagbalik ko mula sa meeting, saka ko lang narinig sa mga kasamahan ko na patay na siya. Hindi ba dahil tinanggihan mo siya? Kaya siya namatay sa pagkalunod sa ala? Hindi sapat ang maliit na bagay na yan para maging vengeful ghost. Sobrang tindi ng galit niya. Halos hindi na siya makilala. 2 buwan na ang nakalipas mula nang magpahayag siya ng pag-ibig bago siya namatay. Pagkatapos kong makiyamay sa kanya, saka lang sumakit ang lig ko. Kakaiba, may problema sa sanhi ng kamatayan niya. Siguradong may karma. Kung hindi, bakit niya siya guguluhin? Master, nasabi ko na ang lahat. Mag-leave ka muna ng 1 linggo. Alamin natin ang tunay na sanhi ng kamatayan niya. Lola sa tuhod, bakit hindi sumama ang babaeng multo? Nasunog ng talisman. Hindi na nagpakita sa loob ng ilang araw. Ang galing talaga ni Lola sa tuhod. Mamaya, magtanong lang ng normal tungkol sa pang-araw-araw.
Kayo po ba? Hello, kami po ang mga kasamahan ni MS Zeng. Tubig. Salama. Ang tagal na, may mga kasamahan pa ring dumating. Napanaginipan ko si MS Zeng, kaya naisipan kong bumisita. Sabi ni Miao Miao, may senior na nag-aalaga sa kanya. Ako po ang tagagawa ng kung ano-ano. Siya po ang senior na nag-alaga kay MS Zeng. Naalala ko na. Dumating kayo sa libing. Opo. Halos tapos na. Pwede na tayong umalis. Nandito kami para mag-alay ng insenso. Kumusta na? May nakuha ka bang impormasyon? Nag-usap lang kami habang nakaupo. May nakuha naman. Uwi muna tayo para ayusin ang mga pahiwatig. Kailan naman nakuha ng master na ito? Hindi naman ako ordinaryong tao. Kahit sabihin ko, hindi mo maintindihan. May bagong kasamahan sa kumpanya. Maligayang pagdating sa lahat. Ako si Zheng Miao. Sana maging maayos ang ating samahan. Pinayagan ni Panggu si Xiao, Zeng na sumali para magsanay. Sige, sumama ka sa grupo namin. Mabagal kumilos, pinapahirapan kami sa overtime. Alas 8 na ng gabi. Paumanhin, hindi ko sinasadya. Ayos lang. Umuwi ka na, ako nang bahala dito. Salamat, group leader. Paano ka uwi sa ganitong oras ng gabi? Malapit lang naman, magtatasi na lang ako. Bakit hindi ka pa umuwi? Group leader, salamat sa pag-alaga mo sa akin. At hindi mo ako sinisisi sa pagiging bobo ko. Normal lang magkamali, kag bagong graduate. Matuto ka lang sa mga pagkakamali mo. Para kang isang tao. Sino? Ang tatay ko. Ang tatay na minsan kong inalagaan. Matagal nang hiwalay ang mga magulang ko. Ginastos ni tatay ang pera para ipadala ang kapatid ko sa ibang bansa. Hindi niya ako binibigyan ng allowance. May kakayahan ka. Magsumika ka lang. Psych. Group leader. Gusto kita. Gusto kong maging tayo. Alam mo ba ang sinasabi mo? Ikaw lang ang mabait sa akin bukod kay Lola. Hindi tayo bagay. Wala akong pakialam. Gusto kita. Wala akong nararamdaman para sa iyo. Ang pag-ibig ay dapat mutual. Nagdudulot ka ng problema sa akin. Ako ang group leader. Tungkulin kong turuan ka. Pareho ang trato ko sa lahat ng kasamahan ko. Huwag kang magkamali. Hindi, espesyal lang talaga ako. Nalulungkot ako. Bakit ka pumunta sa ganoong lugar? Ang bar ay hindi disenteng lugar. Huwag mong i-report ito sa pulis. Isipin mo na lang na ito ay isang aral. Sirang-sira na ang buhay mo. Kaya pala, nangyari sa kanya ang ganito. Ang dahilan kung bakit ka ginugulo ni Zeng Miao. Sa tingin ko, may 3 dahilan. Pagkakamali ng pagmamahal, dagdag pa ang kawalang pakialam ng pamilya matapos siyang masaktan. Namatay siya. Kaya lahat ng kasalanan ay ibinintang niya kay Panggu. Kung gayon, Daoist Master, paano ito malulutas? Tanggalin ang talisman. Hintayin siyang dumating. Anggalin ang talisman at hintayin siyang dumating. Abalikin silang 3 sa kanilang mga silid. Nandito na siya. Magtago kayo sa kwarto. Kausapin siya at pakalmahin ang kanyang damdamin. Kung hindi mawawala ang kanyang galit. Hindi siya matutulungan. Zeng Miao, nakita ko ang tunay mong anyo. Hindi mo ba naiintindihan ang ilang prinsipyo? Ikaw mismo ang may gawa nito. Dapat kang nagising ng ikaw ay tinanggihan. Huwag mong ipilit ang pagmamahal sa iba. Sa totoo lang, ang ginagawa mo ay parang may sakit. Naparusahan ba ang umabuso sa iyo? Dahil lang kay Panggu. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako mapapahamak. Mahal ako ni Panggu. Nagbago lang siya. Ang tingin ko sa'yo ay ordinaryong kasamahan lang. Palagi naman. Paumanhin, dahil sa akin kaya ka uminom.
Pero walang makakakontrol sa ganoong bagay. Wala akong romantikong damdamin para sa'yo. Pwede tayong maging magkaibigan. Mabait ka naman talaga. Naiintindihan ko. Hindi ko dapat ginulo ang buhay mo. Mabait kang babae. Sa huli, dahil sa akin, kaya nangyari sa'yo ang ganoong bagay. Alis na ako. Pwede mo ba akong yakapin? Pwede mo ba akong tulungan na tumawag ng pulis? Gusto kong ang 3 taong yon ay maparusahan ng narapat. Huwag kang mag-alala, tutulungan kitang tumawag ng pulis. Naayos na ang problema. Maaari na kayong magpahinga ng payapa. Maraming salamat sa tulong, Taoist Master. Ang bayad na ito. Sa ganitong linya ng trabaho, mahalaga ang tadhana. Magbigay ka lang ng maswerteng numero. Kung tutuusin, tadhana nga. Ikaw na lang ang magbigay ng maswerteng numero. Taoist Master, pwede niyo po bang ibigay ang card number niyo? Siguro mga kalahating oras, darating na ang bayad. Sana magkaroon pa tayo ng pagkakataong magtrabaho uli. Huwag na, nagdulot ito ng trauma sa akin. Naghahanda na akong lumipat ng bahay. Ito ay isang protection talisman. Makakatulong ito sa iyo habang natutulog. Ay 68,000. Mayaman na, pero pinagsisiksikan pa rin ako sa MRT. Wala man lang maupuan. Lola sa tuhod, bibilhan kita ng damit mamaya. Pumili ka lang. Saj! Ang mga damit na bibilhin ko ay mamahalin, ha? Officer Pei, anong galing naman? Bakit ka nandito sa Kyoto? Nagkataon lang. May ire-report ka na naman. Anong kaso ang ire-report mo? Pinuntahan ko lang para sa isang kliyente. Umupo muna tayo at mag-usap. Anong kaso ngayon? Isang kaso ng matinding pang-abuso. Ang biktima ay si Zheng Miao. Bakit hindi personal na pumunta ang biktima? Patay na ang biktima. Patay na. Nahulog mula sa gusali. Dahil sa pangyayaring ito, hindi niya kinaya. Bakit hindi dumating ang pamilya? Nahuli ng TEM ang ilang mga basagulero noong isang araw. May isang Zheng Miao sa listahan ng mga biktima. Dalian, kunin mo ang mga dokumento. Kukunin ko agad. Sa mundong ito, may batas ng sanhi at bunga. Ang mga taong iyon ay parurusahan pa rin sa lalong madaling panahon. Ngunit kailangan pa rin pumunta dahil sa utos. Mayroon nga siyang ganoong tao. Inimbestigahan pa rin. Sa loob ng 2 araw, kukontakin ng pulisya ang pamilya ng biktima. Dahil iniimbestigahan nyo na, wala na akong magagawa, lalabas na ako. Lola sa tuhod, bumili tayo ng damit. 168,000, bumili ka lang ng kahit ano. Pagpapalain kitang kumita ng malaking pera. Kasama si Lola sa tuhod, may makakain tayo. Hindi ba may isa ka pang card? Noong nakaraang aksidente, malaki siguro ang pasasalamat ng pamilya. Pulis E, Ginong Shu, saan ka pupunta? Bakit ka narito sa Kyoto? Dati na akong Pansamantalang inilipat sa City A. Ang bonus para sa pag-ula. ay malapit nang ipadala sa iyo. Magkano yon? Kukontakin ka ng istasyon ng pulisya. Mga lumang kakilala na tayo. Pahiram ng sasakyan. Pulis Pei, saan ang mall? Ibaba mo na lang ako. Nasaan ka? Nagmamaneho ako. Ano? Dali, pumunta ka sa bahay ko. May nangyari sa tatay ko. Abnormal ang kikis. Natakot ako. Pupunta ako ngayon. Dahil may ginagawa si Pulis Pei, ibaba mo na lang ako sa tabi ng kalsada. Sabi mo, kung may mangyari na lampas sa agham, pwede kang lapitan para ayusin. Siyempre, may bayad po ako. Sige, siguradong may malaking pasasalamat. Officer P, saan mo ako dinala? Puro pulang usok ang daan. Ang baho. Marshu, nagbibiro ka ba? Puti naman ang usok na ito. Ito ay Red Shaki. Mukhang malalim ang koneksyon mo sa taong iyon. Sabi mo, pulang usok ito. Anong kulay ng usok na ito? Natural, puting ulap ito. Dahil bukas ang iyong celestial ang nakikita ng ordinaryong tao ay puting usok. Ang haling tapat, ang init ng araw. May makapal na usok sa bundok. Hindi ka ba nagtataka? Nasa bulwagan na ang lahat at naghihintay. MRP, ito ay. Dinala ko ang kaibigan ko para tingnan. Hindi ko na kaya ang baho na ito. Kailangan dagdagan ng bayad. Pumasok muna tayo. Peitson, dumating ka na. Tito at Tita Ki, Mama at Papa. Mabuti at dumating ka. Kanina sa paanan ng bundok, may napasin ka bang kakaiba? Wala namang kakaiba. Marami lang puting usok sa bundok. Ikaw pala. Alagang may koneksyon tayo. Nagkita ulit tayo. Ito ay... Ito ang kaibigan ko. Dinala ko para tingnan. Magandang araw po, Ito at Tita. Nandito ako para sa trabaho.
Ang pangalan ko ay Shu Yuzhao. Ano naman ang magagawa mo? Ah! Sabi ni Tioki, may amoy na malansa. Hindi ko maamoy. Pasensya na. Susubukan kong tiisin. Naamoy mo ang baho dito. Naamoy ko. Ako si Kizu. Ito ang aking asawa. At ang anak kong si Kiruo. Ginoong Ki, maaari mo bang sabihin ang buong kwento ng nangyari sa mansyon? Ginoong Ki, may malinis kang puso. May merito ka. Nang bumalik ka, saka lang humupa ang ambon. Ginoong Ki, alam mo ba kung bakit kita tinitigan sa airport? Hindi. May madilim na pulang ambon sa iyong mukha. Ang iyong noo ay maitim. Hindi ka na magtatagal. Sino itong nagsasalita ng kung ano-ano dito? Sinabi ko kay Pulis Pei na, may malansang amoy at madilim na pulang ambon dito. Sinabi mo, pero puting ambon ang nakita ko. Ang nakita ko ay maitim na pula. May merito si Ginoong Ki. Nang bumalik ka, saka lang humupa ang ambon. Master, kailangan mo kaming tulungan. Nabulag ako. Hindi ko inakala na isa kayong maestro. Sabihin niyo muna ang buong kwento. Para malaman ko kung paano ito lulutasin. Nagsimula ang lahat 3 buwan na ang nakalipas. Noon, may mga kakaibang bagay na nangyayari sa bahay. Tulad ng mahabang buhok sa banyo. At madilim na pulang bakas ng paa sa sahig. Dahil marami kaming bodyguard, akala namin ay kalokohan lang ang kung sino. Hanggang isang gabi, kumalat ang maitim na pulang ulap sa buong mansyon. May malakas ding masamang amoy sa gabi. Minsan, naririnig pa namin ang tawanan ng mga bata. Ang aking ama at 2 kapatid na lalaki ay umalis para lumikas. Ako at ang aking anak na babae ay maayos. Pero ano ang nangyari sa asawa ko ngayon? Paglabas ko ng kwarto ngayon, pakiramdam ko ay may puwersang gustong itulak ako pababa ng hagdan. Mahigit akong kumapit sa hawakan ng hagdanan para lang makaligtas. Maestro, mayroon ba kayong paraan para lutasin ito? Sa totoo lang, mula simula hanggang ngayon, walang puting ulap. Lagi itong pula. Naglagay siyang sumpa. Kaya, sa gabi, nararamdaman niyo ang totoong eksena. Ito ay Red Shaki. Naamoy at nakikita niyo ito. Dahil sinumpa ito ng maruming nilalang. Naghahanap kami ng mga maestro. Pero pagdating sa paanan ng bundok, ayaw na nilang umakyat. Hindi ito matatakasan. Ang malevolent spirit na ito, direktang gustong puksain ang pamilya Ki. Kung hindi ito mahawakan ng maayos, baka madamay pa tayo. Kasalanan ito ng mga ninuno. Ang galit ay kayang lumamon sa atin. Sa totoo lang, hindi naman kailangan kitain ang perang ito. Master, kayo po. Nandito na tayo. Pamilyar ako sa kabilang buhay. Ayusin ko ang inyong reinkarnasyon. Ano po ang sinasabi ninyo? Master, kayo na po ang magtakda ng presyo. Ang Red Malevolent Ki na ito ay sapat para puksain ang isang angkan. Wala rin akong kumpiyansa. Sabihin mo lang ang totoo. Hindi ko ginagarantiya na malulutas ito. Kaya kong tumulong. Pero may kailangan akong linawin. Sabihin ninyo, Kasalanan ito ng inyong mga ninuno. kasalanan ng mga ninuno. Ang mga susunod na henerasyon ang magduusa. Hindi ko ginagarantiya na malulutas ko ito. Kung hindi ko ito malutas, alis ako. Makakatakas kami kung lilipat kami ng bahay. Walang silbi kahit lumipat kayo ng bansa. Hindi ito titigil hanggat hindi kayo namamatay. Hindi ito matakasan. Ang mga lumabas para lumikas ay tiyak na babalik. Malapit nang lumubog ang araw. Kung hindi pa tayo alis, hindi na tayo makakaalis. Gabi na. Kailangan na nating umuwi. Bumalik na lang tayo bukas. Bigyan mo silang ilang protection talisman. Masyadong makapal ang hamog, hindi tayo makakaalis. Hindi na tayo makakaalis. Bumalik na lang tayo sa mansyon. Sinusundan na tayong Red Shaki niya. Hindi na tayo makabalik. Master, sinabi mong sinusundan tayo ng Red Shaki. Talagang namula na ito. Inggit ako sa inyo. Master, ano ang dapat nating gawin? Kung mananatili tayo. Magtipid tayong lakas. Mamaya, tingnan natin kung may kakaiba. Tingnan muna natin kung may kakaiba ngayong gabi. Maghintay ng matiyaga. Kaylee, bakit ka bumalik? Tatay, nasa likod sina lolo at kuya, dahan-dahan lang sa paglalakad. Ito ang dinala namin mula sa MT Changshan, 2 Taoist Master. Magandang gabi, MRK. Ako si Shanggan Liao Feng. Liao Feng. Taoist Master, tingnan niyo po. Pwede na ba nating kolektahin ang maruming bagay na ito? Officer Pei, malaking abala po sa inyo. Narinig kong may kakaiba dito, kaya dumating kami para tingnan. Nagabala kami ngayong gabi. Lolo Ki, basta malusog po kayo, ayos na. Ito. Ang mga master na dinala ni Peitson. Hello po. Ako si Shu Yuzhao. Sana po ay matulungan ninyo kami, mga Taoist Master. Shu Master, saan po kayo nagmula? Minana sa pamilya. Ang MT Xiangshan ay talagang humihina na. Kung ano-anong klase na lang ang tinatanggap. Ang masamang amoy na nanggagaling sa manor ay lalong lalakas.
Kumain na tayo ng hapunan habang hindi pa masyadong malakas ang amoy. Pinagluto na ni tatay ang mga tao. Malapit na. Tay, bakit po kayo umuwi ngayong gabi? Delikado magmaniho sa kapal ng hamog. Walang silbi lumabas. May ganitong kakaibang hamog tuwing gabi. Sabi ng mga staff, hindi raw nila makita. Kiruo, ngumiti ka ba? Hindi ako ngumiti. Gusto kong maglakad-lakad sa manor. Pwede ba? Master, hindi kami nangangahas maglakad kung saan-saan. Paano kung may panganib? Ayos lang, maglalakad-lakad lang. Hindi ligtas ang manor. Sabay-sabay na lang tayo. Daoist Master, lumabas kayo. Kung may mangyari sa atin, hindi ba tapos na tayo? Hindi na kailangan ng maraming tao. Nandyan ang pamilya Pei. Hindi maglalakas loob lumabas ang babaeng multo. Ang pamilya Pei ay isang pamilya ng mga bayani. Walang hanggang merito. Lahat sila ay nagmula sa militar. Hindi na kailangan pang lumabas ang lahat. Ang mga babae at ang matanda lang ang may iwan. Hindi nga sinabi ng Daoist Master ng MT. Xiangshan yan. Mga Daoist Master, hindi ba kayo magaling? Ipaliwanag nyo nga kung bakit. Kapabayaan namin. Hindi pa kasing linaw na nakikita ni Ginoong Shu. Ang pamilya Pei ay mula sa angkan ng militar. Mayroon silang mga merito. Walang hanggang merito at purong positibong enerhiya. Hindi lumalapit ang mga multo. Mataas ang kasanayan ni Daoist Master Shu. Ang pamilya Pei ay may gintong liwanag ng merito. Kung gayon, sundin natin ang sinabi ni Daoist Master Shu. Hayaan si Pidgeot na sumama. Si Kishu ang mangunguna. Ang iba pa. Ginoong Ki, mangyaring manguna. Kasama ko si Police Officer P. Ang iba ay maghihintay. Susunod ako. Manatili ka na lang, Shangan. Saan kita dadalhin? Mula sa pangunahing gate. Ginoong Ki, kailangan nating tingnan mula sa pangunahing gate. Sige, dadalhin ko kayong dalawa para tingnan. Kaumanhin. Napakasama ng sanga. Ginulat mo kami. Pagkatapos ng insidente, tumakas ang lahat ng kagalinis. Ilang lumang empleyado na lang ang natira. Matagal nang walang kumupunta rito. Marky, itong bahay ninyo, kailan ito itinayo? Ito ay isang villa na itinayo ng aming mga ninuno. Lumipat sila ito noong panahon ng Republika ng Sina para lumikas. Matagal na tayong naglalakad. Liblib ang lugar na yon at maraming puno. Nasaan ang switch ng ilaw sa daan? Hindi ko rin alam. Medyo madilim, pupunta pa ba tayo doon? Hindi sila pupunta. Tayo ang pupunta. Bakit ka nakatunga nga? Bilisan mo, pumunta na tayo. Marky, hintayin niyo ako rito. Babalik ako agad. Master, mag-isa ka bang pupunta? Daoist Master Liao, sasama ka ba sa akin? Mr. Liao, bantayan niyo po si Tio Kirito. Sasama na lang ako sa kanya. Sige. Kung gayon, sasama si Mr. Pei sa akin. Si Mr. Liao na lang ang magbabantay kay Mr. Kirito. Police Officer P, hindi ka ba natatakot? Si Mr. Shurin ay may lakas ng loob. Nagkamali po kayo, Police Officer P. Sa totoo lang, medyo natatakot pa rin ako. Marami na akong kasong hinawakan. Kapag may mahirap na kaso, kailangan ko pa rin kumunta sa pinangyarihan para kumuha ng ebidensya. Mga kasong karahasan, malalaking kaso, aksidente. Halos lahat ng mahihirap na sitwasyon, nakita ko na. Mr. Shu, kahit na makitid ang daan dito, pero sapat na ang dalawa para maglakad. Officer Pei, pulis ka naman po. Mas nakakapagbigay ka ng seguridad sa tao. Master Shu, natatakot ka ba? Kanina lang sabi mo, kaya mong mag-isa. Wala tayong magagawa. Pareho lang yan sa paraan ng pag-iimbestiga ninyo. Ganoon din, kahit ayaw kailangan. Puro puno rito. Parang walang kakaiba. Ang sarap maging mayaman. Sa tag-init, umupo sa gazebo sa gitna ng kakahuyan. Napakasarap talaga. May nakita ka bang kakaiba? Ninuno, ginulat mo ako. Pwede na tayong bumalik. Ano ang nakita mo at nagulat ka? Wala. Pwede na tayong bumalik. Master Shu, habang naglalakad tayo sa mansyon na ito, may natuklasan ka ba? Babalik na lang tayo at doon mag-usap. Nandito na sila. Kumusta? May nakita ba kayong kakaiba sa labas? Daoist Master Liao, may natuklasan ka ba? Ang buong mansyon ay perpekto. Ang layout ng bahay ay napakaganda. Walang dahilan para mangyari ito. Master Shu, ano ang iyong pananaw? Tama ang sinabi ni Liao Feng. Tama ang sinabi ni Daoist Liao. Akuha silang malaking papel at brush. Ginoong Ki, pwede mo ba akong bigyan ng malaking papel at brush? Mayroon kami sa bahay, ipapakuha ko. Upo ka muna, tutulungan kita mamaya. Ang lamig. Huwag kang tumingin, sandali lang. Nahuli? Ang galing ng pagguhi.
Naalala niya lahat. Bakit kailangan pa itong iguhit, Master? Ang layout ng mansyon na ito ay napakaganda. Hindi lang ito nakakatulong sa pagkakaisa ng pamilya, kaya nitong itaboy ang masasamang espiritu at malas. Kung maganda ang feng shui, bakit may nangyayaring kakaiba? Bakit ito nakakaakit ng masasamang espiritu? May isang bagay na kakaiba. Ang vermilion bird ay naugnay sa apoy. Ang mahalagang punto, ang vermilion bird ay naugnay sa apoy. Apoy sa paligid, ano ang gustong sunugin? Alam matandang ito ang totoo. Napansin ko rin. Ang mga puno sa kagubatan. Sa labas ay ginkgo, sa gitna ay peach trees. Sa labas ay gingo trees, sa gitna ay peach trees. Sa paligid ng gazebo, nakatanim ang sapindus. Ang peach tree ay isang immortal wood. Isang sagradong bagay na nagtataboy ng masama. Ang sapindus ay tinatawag na Evil's Bane, nakakataboy din ng masama. Ang peach tree ay isang sagradong bagay na nagtataboy ng masama. Ang mga soapberry ay maaari ring magtaboy ng masasamang espiritu. Napakaraming panlaban sa masasamang espiritu. Hindi dapat magkaroon ng masamang espiritu. Paano nakapasok ang masamang espiritu? Ang pugon ng vermilion bird. Dagdag pa ang mapuno sa buong hardin. Ang apoy at kahoy ay sumisipsip ng espiritu na may kaugnayan sa tubig. Daoist Master Shu, ano ang masasabi mo? Apoy at kahoy. Kung gayon, ang masamang espiritu na ito ay may kaugnayan sa tubig. Tubig. Maaari kaya. Hindi ito para pigilan ang masasamang espiritu mula sa labas. Ang masamang espiritu ay palaging nasa loob ng mansyon. Ang kahoy ay sumisipsip ng tubig at ang vermilion bird sa paligid ay bumubuo ng pugon. Kahit lumabas ito, masusunog ito. Kung ang masamang espiritu na ito ay palaging nasa loob ng mansyon. Ang ibig sabihin ng Master, Ang masamang espiritu ay palaging nasa loob ng mansyon. Daoist Master, ano ang masasabi mo? Ito ay isang formasyon. Ang kahoy ay sumisisip ng tubig at nagpapahina ng masamang enerhiya. kaya ang malevolent spirit na ito ay palaging nasa loob ng mansyon. Kung gayon, may problema sa kagubatan. Ang pagkatanim ng puno ay sumusupil sa malevolent ghost. Noong bata pa ako, nagpunta ako doon para mag-sketch. Wala akong napansing kakaiba. Kung may formasyon, bakit nakakalabas pa rin ito ngayon? Ang red shaki na ito ay gawa ng kasalanan ng mga ninuno. Ang parusa ay nasa mga susunod na henerasyon. Ay, alam mo ba ito? Hay. Daoist Master, ano ang mangyayari sa red shaki? Kapag nabuo na ito, buong pamilya ay pinatay. 3 Daoist Master, kailangan ninyong iligtas ang pamilya Qi. Lolo, maaari mo bang sabihin sa amin ang buong kwento? Bilin ng aking ama bago siya mamatay. Huwag na huwag galawin ang Peach Blossom Forest at ang Vermilion Bird. Alam mo ba ang katotohanan sa likod ng mga pangyayari noon? Sabi ng aking ama, siya ay isang alipin. Ang aming orihinal na apelyido ay Zhang. Nagpalit kami ng apelyido sa Qi matapos magkamali. Kuya, Bakit hindi natin kontakin ang ating master? Mayroon pa bang mga dalubhasa sa MT? Siyang siya na makakalutas nito. hintayin muna nating iulap ko ito sa aking sekta. Seg. Bukas, titingnan natin ang kagubatan. Kailangan nating makahanap ng kakaiba. Ginoong Qi, bukas sa umaga, babalik ako sa kagubatan. Hindi ka ba natatakot mamatay? Delikado yon. Ayos lang ako. Gabi na. Matulog ka na. Magpahinga muna tayo ngayong gabi. Hindi lalabas ang babaeng multo sa ngayon ay. Handa na ba ang mga guest room? Ninuno, kapag yumaman ako, magkakaroon din ako ng malaking mansyon. Nakapunta na ako sa mga palasyo. Hindi ko na kailangan. Sa hinaharap, kailangan ko pa ring umasa sa ninuno. Master Shu, gising ka na pala. Magandang umaga. Ako ba ang huling nagising? Maestro, kumain muna tayo ng almusal. Magandang umaga, Police Pay. Ang malalakas ay hindi nagrereklamo sa sitwasyon. Naipaalam ko na sa aking sekta kagabi. Darating ang aking guro. May paraan ba para malutas ito? Limitado ang aming kakayahan. Kahit dumating ang guro, hindi namin masisiguro. Mahirap matukoy ang karma. Malalaman lang natin kapag nakita na ng guro. Bilisan mo at kumain, pagkatapos ay maglakad-lakad sa kagubatan. Pupunta ako sa kagubatan. Mag-isa lang ba si Master Shu? Daoist Chu, huwag kang padalos-dalos. Kung may mangyari sa iyo, hindi ka namin matutulungan. Kailangan mo ba akong sumama? Ikaw lang ang pupunta. Malakas ang aura ni Pixun. Hindi magpapakita ang mga multo. Hindi na kailangan, ako na lang mag-isa. Alis na ako. Huwag kang mag-alala. Lola sa tuhod. Mamaya, kailangan mo akong protektahan. Huwag kang mag-alala, kampante ka lang. Abot, may nangyari sa Kyoto. Ano ang nangyari? 100 taong Red Shaki. Tamang-tama para linisin. Sige, mag-ingat ka. Hayaan mo siyang maghiganti. Opo, alis ako mamayang tanghali. Ninuno, hindi kaya may palilin lang dito.
Ayos lang, pumasok tayo at tingnan. Nandito ako kung may mangyari. Ako ang unang haharang sa harap mo. Paano ko hahayaang ang ninuno ang sumalo ng bala para sa akin? Ako ay lalaki. Sa oras ng panganib, ako ang unang koprotekta. Lola sa tuhod. Sa susunod, ako ang haharang sa harap. Sigurado. Hindi man lang makalabas. Lola. Alagang nilalamig ang likod ko. Lumapit tayo at tingnan. Hindi ito ganoon kadali. Tingnan mo ang dalawang bata. May parang buko sa kanilang dibdib. Inukit ang kanilang mapuso. Sobrang brutal naman nito. Bakit nila ukitin ang puso ng bata? Ninuno, ito ay isang ordinaryong gazebo lamang. Kung walang silbi ang mga mata mo, ibigay mo sa mga nangangailangan. Nakita ko kanina ang paglabas ng malevolent key. Amoy mo rin siguro. Pero mabilis itong nawala. Ang paulit-ulit na disenyo na ito ay napakakakaiba. Ito ay isang talisman. Alam mo ba kung anong talisman ito? Hindi ba't abala ako nitong mga nakaraang araw? Wala akong oras magbasa ng libro. Sa totoo lang, hindi ko pa naguhit ang disenyong ito. Masyado kang mabagal matuto. Ngayong gabi, magbasa kang libro. Pag may oras ako mamayang gabi, mag-aaral agad ako. Ninuno, hindi mo pa sinasabi kung anong talisman ang nasa bote. Kung gusto mong malaman, magbasa kang libro. Normal lang sa kagubatan. Paglabas pa lang, mayroon akong matapang na hula. Ang malevolent spirit na iyon ay tiyak na ina ng dalawang bata. Isipin mo. Ang naglagay ng pormasyon ay tiyak na isang dalubhasa. Ano niya hindi kayang harapin ng isang babaeng multo? At nag-aksaya pang maraming pagsisika para supilin ito. Kung ako ang gumawa ng masamang bagay na ito, tiyak na hahanap ako ng dalubhasa para tuluyang mawala ang kaluluwa niya. Hindi, lola sa tuhod, mabuting tao ako. Naggapanggap lang ako bilang masamang tao. At ganoon din ang iniisip ko. Tanungin mo si Ginoong Ki kung may kambal na namatay ng maaga sa kanilang ninuno. Sige, tatanungin ko pagbalik ko mamaya. Ang tagal ni Master Shu. Akala ko may nangyari na. Sabi ng guro ko, nakasakay na siya sa eroplano. Siguro darating siya mamayang hating gabi. May natuklasan ka ba nang pumunta ka doon? Sa totoo lang, may kakaiba akong natuklasan. Kailangan nating hukayin ang pavilion sa tamang oras. May kakaiba akong natuklasan. Ano ang natuklasan mo? Ginoong Ki, pasensya na sa pagtatanong. May kambal ba na namatay ng maaga sa inyong pamilya? Wala akong narinig. Walang kambal sa pamilya. Bakit, daw is Master Shu? Bakit mo tinatanong iyan? Kakaiba ang kagubatan. May masamang amoy at tulang ulap sa manor. Pero sa loob, malinis. Ngayon, sa araw, puting ulap lang. At walang amoy. Araw at gabi, nagiging pulang ulap ito. At ang amoy ay palaging nandoon. Pasensya na po. Kaya pala, bukas ang Celestial Eye ni Daoist Master Shu. Mas marami lang akong nakikita. Minsan nakakainis din. Master Shu. Ano po ang nakita ninyo sa kakahuyan? Balik tayo sa usapan. Ipagkapatuloy ko ang tungkol sa kakaibang nangyari sa kakahuyan. Nagkatuloy ako sa paglalakad papasok. Narinig ko ang tawanan ng mga bata. Nang tingnan ko, 2 bata na halos 2 taong gulang. Sila ba ang may-ari ng maliliit na bakas ng paa kanina? Pero ang mahabang buhok ay hindi mukhang sa bata. Ama, sa bata ang bakas ng paa. Ang mahabang buhok ay marahil sa kanilang ina. Isang asawa lang ang ama ko. Sino ang babaeng malevolent spirit na ito? Tanungin mo kung ano ang dating pangalan ng kanyang ama. Ginoong Ki, ano po ang tunay na pangalan ng inyong ama? Ang orihinal niyang apelyido ay Zhang, at ang pangalan niya ay Zhangbi. Kalaunan ay pinalitan niya sa Qianzi. Alam niyo po ba kung bakit niya pinalitan ang apelyido? Ang alam ko lang ay dating alipin siya ng pamilya Qi. Hindi ko alam kung bakit niya pinalitan ang apelyido. Bukas, gibain ang pavilion sa kakahuyan. Gusto kong makita ang tunay na anyo ng malevolent spirit. Gusto kong hukayin ang pavilion sa kakahuyan. Sumasangayon to ba kayo? Bakit kailangang hukayin ang gazebo? Paulit-ulit na bilin ng aking ama na huwag galawin ang anumang bagay sa guba. Kapag ginalaw, magdudulot ito na matinding kapahamakan. Nabuo na ang Red Shaki. Magduusa ang buong pamilya. Hindi pa ba yan matinding kapahamakan? Nahanap ko na. Basahin mo. Ang soul-suppressing talisman ay nagbubuklod sa kaluluwa sa loob ng katawan.
hindi makapag-reincarnate. Nagdurusa sa sakit bago mamatay, bumubuo ng malevolent ki. Kailangan ng tulong ng formation. Kapag nasira ang sumpa, hindi na maibabalik ang mga kahihinatnan. Ang unang bahagi ng aklat na ito ay tungkol sa matuwid na landas. Ang huling bahagi ay para sa mga may masamang hangarin. Hukayin ang puso at selyuhan ang kaluluwa, hindi papayagang mag-reincarnate. Ang pamamaraang ito ay malupit at bihira. Anong matinding galit ito? Ang talisman na ito ay maaring magtago ng aura upang maiwasan ang pagdating ng mga tagakuha ng kaluluwa. Maari ko nang hulaan kung ano ang ginawa ni Zhang Binoon. Ninuno, sabihin niyo po sa akin. Hula lang yan. Hindi pa natin alam ang totoo. Ninuno, tayo lang naman to. Bakit pa kayo nagkapaligoy-ligoy? Kapag lumapit ka pa, iiwan kita kasama ng malevolent spirit. Ninuno, mahilig lang kayong manako. Maaari mong ibigay ang kasalukuyang mga pahiwatig. Lahat ay konektado. Ang babaeng multo ay miyembro ng pamilya Qi. Ngayon, ang buong pamilya Qi ay mga inapo ni Zhang Bi. Pinatay ni Zhang Bi ang pamilya Qi para agawin ang kanilang ari-arian. Kaya lumitaw ang mga malevolent spirit para maningil. Matalino ka nga. Pero may mga katanungan pa rin. Marami ang miyembro ang pamilya Qi. Bakit tatlo lang ang malevolent spirit, isang ina at dalawang anak? Bakit hinukay ang pusong kambal? Bakit hindi pinuksan ni Zhang Bi ang lahat? Higit sa lahat, patuloy siyang nanirahan sa bahay na ito at hindi lumipa. Shudashi, dumating na ang master mula sa MT, si Angshan. Hukayin ang pavilion ngayong gabi. Sige, bababa na ako para tingnan. Taoist Master. Masyado pang maaga para hukayin ang pavilion ngayong gabi. Kung ipagpapaliban pa, mamamatay ang buong pamilya sa loob ng 3 araw. Lolo, pakinggan niyo po ang Taoist Master. Shudashi, bumaba na po kayo. Shudaoist, matagal ko nang naririnig ang inyong pangalan. Kaunting kalaman lang po ang alam ko. Kailangan pa rin po namin ang tulong ninyo, Taoist Master. Kung ipagpapaliban pa, wala nang makakasalba. Ang paghuhukay ng pavilion sa hating gabi ang pinakaligtas. Malakas ang yin energy sa hating gabi. Mas mainam na palabasin ang malevolent spirit. Hindi natin siya mapipigilan sa gusto niyang gawin. Hayaan siyang maghukay. Kung gayon, hukayin na natin. Pumasok na tayo. Alagang walang takot sa kamatayan. Alalahanan mo siyang pag-isipan itong mabuti. Taoist Master Zhu, mayroon to ba kayong payo? Hindi naman po. Hindi naman to masasabing payo. Narito lang ako para palalahanan ang Taoist Master. Mas mainam na pag-isipan itong mabuti. Ang paghuhukay sa lokasyon ng malevolent spirit sa gabi ang pinakamapanganib. Ang pagpunta sa araw ang pinakaligtas. Pero masama ang hangarin ang taong ito. Gusto niyang samantalahin na nakakulong pa ang malevolent spirit. At magmadali para magtagumpay. Gusto niyang hulihin ang malevolent spirit para linisin. Wala akong kakialam sa gusto mong gawin. Alala lang ito. Siyempre, pinag-isipan na itong mabuti. Hindi ito mapipigilan. Sige na, haharapin natin ang anumang dumating. Tingnan natin kung ano ang magagawa niya. Ang gazebo na ito ay may sahig na kahoy. Kailangan nating bakbakin ang sahig. Kung gayon, susundin na lang natin ang Taoist Master. Nahukay na. Ito ang pinagmulan ng masamang amoy. Pinipigilan ng espiritu gamit ang pulang dugo at sinabar. Taoist Master, bubuksan niyo po ba? Buksan mo ang takip. Nasaan tayo? Ito ang galit ng Red Shaki. Nahila tayo papasok. Naalala mo pa ba ang sinasabi sa libro? Basahin mo sa akin. Ang soul-suppressing talisman ay pumipigil sa muling pagsilang, nagdudulot ng matinding pagduusa bago mamatay. At hindi pinapayagan ang kaluluwa na magpahinga. Ay patuloy na ulit-ulitin ang proseso ng pagkamatay. Nadamay tayo rito. Kaya kailangan nating samahan sila at danasin ang proseso ng pagkamatay. Paano sina Peijing at ang iba pang miyembro ng pamilya Qi? Gumamit ako ng mahika para masundan ka. Kung hindi, mag-isa ka lang sa loob. Lola, ang galing mo talaga. Buti na lang nandyan ka.
Ito ay isang espiritual na nilalang na nabuo mula sa galit. Ang sinumang pumasok sa ilusyon ay mawawalan ng isang bahagi ng kaluluwa. Makikita ang paulit-ulit na pagdurusa. Ang lugar na ito ay dating isang bakuran. Ang mga mata ng taong ito ay kamukha ni Kizu. Inggit na inggit ako sa may-ari ng bahay. Ang kanyang mga ninuno ay mga negosyante sa loob ng maraming henerasyon. Sila ay ipinanganak na mayaman. Kung maganda lang ang aking pagkakataon, ako rin ay yayaman. Zhangbi, pumunta ka sa bodega. Hanapin mo ang tela at ibigay mo sa panganay na ginang. Saich, Xiaoli. Pupunta na ako. Hindi maganda sa araw. Mag-asawang legal, malinaw at hayagan. Normal lang na magsaya ang mag-asawa sa araw. Pero bakit may ganyang ugali si Zhangbi? Nang ispe siya sa ibang tao. Ano ang tinitingnan mo, ninuno? Kalmado ka pa rin, ah. Kung hindi ako kalmado, ano pa ang magagawa ko? Ang dami ko nang nakita sa haba ng buhay ko. Alaga namang kakaiba ang hilig ni Zhangbi. Nang ispiya pa ng mag-asawang naglalambingan. Hula ko, siguradong inaalala niya ang mga nakita niya kanina habang nang ispiya. Bakit mo naman nasabi yan? Ninuno, hindi mo pa rin masyadong naiintindihan ang mga lalaki. Mas mabuti pang bigyan mo ako ng makatwirang paliwanag. Ano bang maganda sa natutulog na tao? Dito na lang tayo sa labas magbantay. Ninuno, may tanong ako sa'yo. Sabihin mo. Sino ka sa mga asawa ng aking mga lolo sa tuhod? Bakit ka nakasuot ng damit pang kasal? Mukha ka pa ring bata. Ibig sabihin ba, sa araw ng kasal mo? May gana ka pang magtanong? Ilang taon na akong hindi nagpapalit ng damit. Kung may oras ka, bilhan mo ako ng ilang set. Kapag natapos na ang lahat, siguradong ayusin ko ang bagong damit para sa ninuno. Ang taong ito ay talagang pervert. Mukhang ang huling pag-iispiya ay nagdulot ng epekto sa kanya. Mahal, hindi ka ba lasing? Hindi ka pa naliligo. Ang baho mo, walang butas. Kadiri, huwag kang lumapit. Tatawag akong tulong. Paano ka mangangahas tumawag? Ngayon na gusot ang iyong damit, mawawala na ang iyong dangal. Walang hiya ka, huwag kang lumapit. Kapag nahuli tayo mamaya, maaari kang malunod sa sako. Ang bait-bait ng young miss. Masunurin tulad noong gabing yon. Ikaw ang nasa gabing ipinanganak ang bata? Kaya pala pakiramdam ko ay may kakaiba pagkatapos. Talagang gusto kita, young miss. Panginoon. Maraming salamat, Taoist Master, sa pagliligtas sa aking buhay. Sino naman ito? Balot na balot ang buong katawan. Isang dating kakilala. Saan ka pupunta? Taoist Master, gusto kong maghiganti. Paano ka maghihiganti ng mag-isa? Kung hindi dahil sa pamilya Ki, hindi ako magiging ganito kaawa-awa. Bakit sila ang magdedesisyon sa aking buhay at kamatayan? Bakit ako isang alipin? Kahit mamatay ako, hihilahin ko sila sa impyerno. May problema talaga itong si Zhangbi. Siya ang unang gumawa ng masama at pinarusahan, at ngayon may karapatan pa siyang magreklamo. Ang mga taong makasarili at sakim na tulad nito, hindi kailanman iniisip na sila ay nagkamali. Sa mundong ito, pantay-pantay ang lahat ng nilalang. Kung may gusto ka, ipaglaban mo. Kung may galit, maghiganti. Kung may sama ng loob, maghiganti. Taoist Master, hindi ba ninyo iniisip na nagkamali ako? Inasam ko ang young miss. Lahat sila ay sumisigaw at nagmumura sa akin. Bakit mo pa isipin ang iniisip ng iba? Kung gusto mong maghiganti, matutulungan kita. Ngunit may kailangan ako. Malaki ang kapalit. Taoist Master, basta matulungan mo lang ako. Kahit ano pa yan. Ang pamilya Ki ay ipinanganak na mayaman. Para baguhin ang kanilang kapalaran, isang bagay lang ang kailangan mong gawin. Sabi mo, kahit ano ay gagawin mo. Ilipat mo ang lahat ng tao sa bakuran na ito sa kanlurang bakuran. Taoist Master, napakabisa ng gamot ninyo.
Inag-isipan mo bang mabuti? Kapag nabuksan na ang formasyon, hindi ka na makakapagbago ng isip. Hindi ako nagsisisi. Nandito na ang lahat. Lahat ng 128 tao ay nandito na. Ito ay Southern Border Sorcery. Maaari nitong baliktarin ang kapalaran. Kailangan mong hukayin ang puso ng may-ari ng bahay habang buhay pa at isara ito sa tubig. Hindi na sila makakaakyat sa langit magpakailanman. Para lang ba ito sa may-ari ng bahay? Kailangan ko ang aura ng mga taong ito at ng mga alipin. Ibig ninyong sabihin, kailangan silang lahat manatili. Nagsisisi ka ba? Ito ay makakasiguro ng kayamanan ng iyong mga inapo. Hindi ako nagsisisi. Selyado ko sila rito. Mula ngayon, huwag na huwag silang ililipa. Kung maluwag ang formation, sasapitin mo ang matinding kapahamakan. Lola sa tuhod, bakit hindi ka nagula? Ang pusong tao ang pinaka-nakakatakot. Kasakiman at kamangmangan. Walang pinipiling paraan. Mabilis na pag-angat. Mukhang matanda na ang misteryosong taong ito. Patay na siguro siya, di ba? Mamatay. Siguro hindi pa siya nagsasawa sa buhay. Zhangbi, napakatapang mo. Matandang hukluban, hindi mo inakala, di ba? Hindi ako patay, si Zhangbi. Zhangbi, ano ba talaga ang gagawin mo? Binibini, kasalanan mo ang lahat. Kung hindi dahil sa iyo. Paano ako malilinlang ng masamang espiritu? Ikaw na mismo ang pumatay sa 2 batang ito. Daoist Master, naayos ko na ang lahat. Gusto ko siyang iwan. Bakit may babae pa? Kung kulang ng isang tao, hindi mabubuo ang aray. Sage, ayusin ko agad. Nabuo na ang aray na ito. Malalim ang Red Malevolent Key, kaya ang mga kaluluwa ay makukulong lamang sa aray. Maghanap ng tao para ipatag ang mansyon. Magtanim ng mga puno na nagataboy ng masasamang espiritu ayon sa mapa ng aray. Kung gayon, lilipat ako pagkatapos kong gawin ito. Kailangan mong manatili dito. Bantayan ang aray. Kung hindi, magkakaroon ng malaking kapahamakan. Mula ngayon, tatawagin mo si Kichanze. Mukhang tayo lang ang nakapasok sa ilusyon. Master Shu, tulungan mo kami. Lola sa tuhod, ano ang gagawin natin? Tawagin ang malevolent spirit. Kausapin siya. Ki, binibini, kumalma ka. Pwede tayong mag-usap. Ki, binibini. Naiintindihan kita. Si Zhangbi ang nag-traitor sa'yo. Asa 128 na tao. Gumamit siya ng masamang salamangka para permanenteng ikulong ang mga kaluluwa. Nakita ko lahat. Alam mo. Tinutulungan mo pa rin sila. Ginawa ko ang lahat. Hindi ba dapat tumakas na tayo uli? Sabihin mo sa kanya. Kung mapapanganak muli ang 2 niyang anak, tatanggapin ba niya? Ki, binibini. Alam kong napakalaking kawalang katarungan ito. May kakayahan ako para tulungan kang ipanganak muli, ikaw at ang 2 anak mo. Gusto mo ba? Ki, binibini. Hindi ko pipigilan ang paghihiganti mo, pero may isang kondisyon. Kapag nagtagumpay ang paghihiganti at nawala ang Red Shaki, ang inyong mga kaluluwa ay magkakawatak-wata. Pero kaya kong buuin ang inyong mga kaluluwa para ipanganak muli. Una, patayin ang lahat ng inapo ni Zhangbi. Pagkatapos, ang kaluluwa mo ay magkakawatak-watak. Pangalawa, palayain ang pamilya ni Kizo. Wala na silang magiging anak mula ngayon. Ibibigay ng pamilya Ki ang lahat ng kanilang ari-arian. Ang mga dekada ng merito ay sa inyo. Maaari kang pumili. Hindi ko sila pipiliting iligtas. Kung papayag kayo, bababa kami at aakyatin ang inyong labi. Gagamitin namin ang mahika para punan ang butas sa inyong kaluluwa, para kayo ay makapanganak muli. Bababain si Pixun. May merito siya. Makipag-ugnayan sa bangkayang demonyo ay hindi makakaapekto sa kanya. Hindi pa siya pumapayag. Kailangan ang 3 tao. Ikaw, si Pixun, at si Kishu. Binibining kay.
Magbigay kayo ng pahayag. Lubos naming igagalang ang inyong desisyon. Ahem. Umayag siya, pero hindi ko alam kung magbabago ang isip niya. Pumayag si Ginoong Qi. Pero kailangan nating bumaba sa balon. Ang Daoist Master ay nakikinig sa inyo. Police Pay, kailangan ba ako ni Master Shu? May kakaiba kang pangangatawan. Maaring ikaw ang kailangan para buhatin ang labi. Daoist Shu, hindi ba ako pwedeng magbuha? May merito si Pixon. Ikaw ay inapo ni Zhangbi. Magdadala lang yan umalas. Ginoong Qi, inapo ka ni Zhangbi. Mas mabuti pa ring maging maingat tayo. Ang pamilya Pei ay isang pamilya ng mga may karangalan. Hindi siya masusunog ng Red Shakai. Daoist Master, pwede ba akong bumaba? Sasama ako sa inyo sa ibaba. Tay, madalas akong humahawak ng mga bangkay sa paglutas ng kaso. Ayos lang. Nagtiwala ako kay Master Shu. Mag-ingat kayo. Master, kailangan ba nating maghanda ng diving suite at oxygen tank? Naubos na ang tubig dahil sa formation. Maghanda na lang ng mahabang hagdan o makapal na lubid. Namumutla ang Daoist Master. Nasugatan ka ba? Pasensya na. Hindi ko inakala na si Daoist Master Shu, sa murang edad, Ay may ganito ng mataas na kakayahan. Mga pangkaraniwan lang yan. Minamaliit mo ang Daoist Master. Nagkataon lang. Daoist Master, nakatali na ang lubid. Handa na bang bumaba? Pwede na. Master Shu, sino ang unang bababa? Ako muna. Ang bagal mo naman. Lola sa tuhod. Tao ako. Paano ako tatalon agad? Ito ay buho. Ang bangkay ng malevolent spirit ay hindi nabubulok. Ang galit ang nagpahaba ng buhok hanggang dito. Sundan mo ang buho. Baka makita ko na siya. Sabi mo, handa ka nang sunduin siya. Bini-bini. Ako po ang kausap ninyo kanina. Ngayon po, handa na kaming sunduin kayo. Bini-bini ng pamilya Qi. Ako po ang inatasang magbuhat sa inyo. Paumanhin po. Nakulong ako ng 100 taon. Ang buong pamilya ko ay pinatay. Gusto ninyo akong sanduin? Alabasin mo muna sila. Dalhin mo muna si Ginoong Qi sa labas. Lumabas ka na. Paano mo nalaman ang aking pag-iral? Multo ka, pero may aura ka ng badha. Hindi kita nakikita, pero nararamdaman ko. Ako ay isang Daoist Master. Alam ko ang mga nakaraang samang loob. Hindi ako dapat makialam. Ngunit ang aking alagad ay may koneksyon sa inapo ni Zhangbi. Kung gusto mo, matutulungan kita. Sinira ni Zhangbi ang aking pamilya, pero pinapatawad mo sila. Ako ay isang Daoist Master. Walang ganap na. Tama o mali. Hindi mo kailangang magpatawad. Hindi ako makikialam. Daoist Master Ayamiya. Dati, may isang mataas na tao na tinawag ang sarili niyang Daoist Master. Kami inilagay ninyo sa silyo. Ang inyong pamilya ay dumanas ng kalamidad. Ito ang pagbabago. Ang kapalaran ay umiikot. Hindi ito hindi babalik. Hindi pa lang dumarating ang tamang panahon. Sino ka ba talaga? Ako ay mula sa dinastyang Northern 1,000 taon na ang nakalipas. Nagpapraktis ako sa harap ng estatwa ni Buddha. Ginagarantiya mo bang tutuparin nila ang kanilang pangako? Kung hindi nila tutuparin sa hinaharap, mas matinding kaparusahan ang kanilang maranasan. Bakit kayo nagtatago ng ganoon kalayo? Baka marinig ninyo ang aming pribadong usapan. Baka hindi siya matuwa. Sige, handa na, ilabas na siya. Master, pinatawad na ba niya kami? Napag-usapan na ang lahat. Yakyat na muna natin siya. Side. Mahirap para sa kanya na kontrolin ang katawan ngayon. Kailangan may magbubuhat sa kanya paakyat. Yakyat mo ako. Kapag naayos na ang kaluluwa, matatapos na rin ang lahat. Si Pixun ang magbubuhat sa kanya. Ikaw ang magbuhat sa bata paakyat. Si Police Officer P ang magbubuhat sa dalaga ng pamilya Qi. Ako ang magbubuhat sa kambal. Bilisan ninyo, umakyat na kayo. Huwag kang maging tanga lang dyan, matuto ka pa. Ipasa mo na ang bata.
Isama natin si Pixun mamaya. Binibini ng pamilya Ki. Ang bagay na ito ay kasalanan ng aming pamilya. Pagkatapos ng isang henerasyon, mawalan ng supling ang pamilya Zhao. Idodonate ko ang lahat ng ari-ayan ng pamilya Ki. Para makabawi sa iyo at sa dalawang anak mo. May pagkakataon ka pa para magsisi ngayon. May kakilala rin ako sa Underworld. Pwede kitang tulungan tingnan kung saan ipinanganak si Zhang Bi. Mukhang may connection tayo. Tutulungan kita sa maliit na bagay na ito. Ngayon, linisin na natin ang buong mansyon. Maraming salamat, Master. Muling silang isisilang. Simula ngayon, dapat tuparin ng pamilya Qi ang kanilang pangako. Sana simula ngayon. Tuparin ninyo ang inyong pangako. Susundin namin. Ang mga labing binibini ng pamilya Qi at ng kanyang mga anak, hanapan ng magandang lugar para ilibing. Ayusin ko ito ngayon. Mabuting bata. Salamat sa iyong pagod. Nararapat lang ito. Magkikita pa tayo. Master Shu, ihahatid kita sa aking sasakyan ngayon. Master Shu, hindi ko pa natatanong ang bayad. Hindi na kailangan. Ang pagkikita ay tadhana. Kahit anong ibigay ninyo ay ayos lang. Ang bagay na ito, ako ay tagapamagitan lamang. Kusang loob na pinakawalan kayo ng malevolent spirit. Tungkol dito, nagpapasalamat pa rin kami sa tulong ng Master. Sage po, Tito Qi, alis na po kami ni Master Shu. Dati, nakaranas din ako ng katulad na sitwasyon. Sa pilitan akong nakialam noon. Ngayon, hinayaan kong pumili ang malevolent spirit. Nagbayad ang pamilya ni Kishu. Sayang lang ang 125 kaluluwa. Pupunta ako sa Underworld para hanapin si Zhang Bi. Para makuha niya ang kanyang parusa. Ang laki naman ng mal na ito. Salamat, Officer P. Sana magkita ulit tayo. Babalik ka na sa CTA. Magad tayo sa Wecha. Baka magkaroon tayo ng pangmatagalang kooperasyon sa hinaharap. Bakit? Hindi ka na mag-iimbestiga ng kaso. Gusto mo nang sumama sa akin. Maraming lumang kaso na walang lead. Baka kailanganin ko ang kaunting kulong mo sa hinahara. Mahilig akong gumawa ng mabuti. Ang kumita ng pera ay bonus lang. Hey, Seg. Magkatrabaho na ako. Sana magkaroon ako ng pagkakataong itriyak ka. Sige, paalam. Ninuno, bumili ka lang ng kahit ano. Ang laki ng gastos mo. Ang pera ko ay pera rin ng ninuno. Hanggat may makakain ako, hindi ka naman mawawalan ng bahagi. Hindi ba pwedeng kumain din ng karne si Lola sa tuhod? Sir, anong estilo po ba ang hanap ninyo? Hindi ko rin alam ang estilo. Hindi mo na kailangang sumunod sa akin. Titingin-tingin lang. Sige po. Lola sa tuhod, maliit na sukat ang suot ko. Lahat ay maliit na sukat. Pakisuri mo rito. Kung walang problema, magbayad na tayo. Sir, eksaktong 66,000 po. Card o mobile payment? Ano? 66,000. Kung sa tingin ninyo po ay mahal, pwede ko pong ipabalik. Huwag na. Bayaran na. Lola sa tuhod, sanay na akong mahira. Wala pang 1,000 ang gastos ko sa isang buwan. Hindi nyo talaga alam ang hirap ko. Maganda ba? Maganda. Ayos. Gusto kong magsuot ng bagong damit papuntang Underworld. Underworld. Nangako ako sa panganay na babae ng pamilya Qi, na alamin kung saan ipinanganak si Zhang Bi. Bakit si Zhang Bi, na maraming ginawang masama, ay nakapag-reincarnate pa rin? Ang batas ng langit ay patas. Ngunit ito rin ang pinaka-hindi patas. Gusto mo bang sumama sa akin sa Underworld para makita ang mundo? Ninuno, hindi na kailangan ng ibang paraan, di ba? Hindi ito para mamatay. Para lang ilabas ang kaluluwa mo, walang anuman. Kailan ka ba bibisita para makita mo rin? Ang mga lalaki talaga, ang bilis magbago. Paano kung hindi na ako makabalik paglabas ng kaluluwa ko? Kinukwestiyon mo ba ang kakayahan ko? May kaunting takot ka ba? Kung ayaw mo, ako na lang mag-isa. Seg. Tara na, sana makabalik tayo agad.
Ito ang underworld. Umusad na ang panahon. Mas moderno pa ito kaysa sa mundo ng mga taong 200 taon. Kailangan pa rin magtrabahong 5 taon bago makapanganak muli. Ako, okay lang, 1 taon na lang ang trabaho ko. Saan mo balak ipanganak muli? Maghanda na para bumaba. Pakiusap, ang E103 ay pumunta sa window 5 para sa transaksyon. 8. Kailan pa kaya ako makakapila sa mahigit 100 tao? Siguro bukas pa. Aking munting prinsesa, Saan ka nagpunta? Matagal na tayong hindi nagkita. Bakit nagbago ang estilo mo? Utang para sa operasyon. ang katawan na ito ay muling hinubog. Dito ka pa rin nagkatrabaho, di ba? May kailangan ako sa iyo. Sakto, Chef Chenge. Halika sa opisina ko, uminom tayong tsa. Hello, ako ang kaibigan ng munting prinsesa. Jiangling. Magandang araw, Lola sa tuhod Jiang. Ate ang itawag mo.